Si Bitcoin sa halagang $100,000? Para po kay Ginoong Samson Mao, isa itong bargain o mura pa rin. Sa kabila ng taas ng presyo nito, naniniwala siyang undervalued pa rin si Bitcoin at wala itong top. Ibig sabihin ay patuloy lang itong tataas. Pero bakit niya nasabi ito? Ano po ang kanyang basihan? At ano po ang epekto nito sa atin bilang mga Pinoy crypto trader or investor, lalong-lalo na po sa mga interesado kay Bitcoin. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, ayon po kay Ginoong Samson Mao, siya po ang CEO ng Jan 3. Kahit umabot na sa $100,000 itong si Bitcoin, masyado pa rin daw itong mura o undervalued. Dapat daw ay nasa $200,000 na ito base sa kasalukuyang kondisyon ng global economy. Pero bakit? Ayan, isa po sa mga dahilan ay ang pagbagsak ng halaga ng fiat currencies o traditional na pera, tulad po ng dollar, euro at saka iba pang mga currency na kontrolado ng central banks. Dahil po sa inflation at mga intervention ng gobyerno, patuloy po na bumababa ang halaga ng fiat money. Samantalang si Bitcoin na may limitadong supply na 21 million lamang ay lalong nagiging mahalaga dahil hindi po ito madaling ma-manipulate ng anumang institution. Ngayon ay paano po binago ng Bitcoin ETF ang persepsyon ng mga investors? Ayan, ang isa pang malaking pagbabago sa mundo ng Bitcoin ay ang pagpasok po ng Bitcoin ETF or Exchange Traded Funds. Ngayon ay ano nga ba ito? Sa madaling paliwanag, ang Bitcoin ETF ay mga investment products na nagbibigay daan sa mga traditional investors na magkaroon po ng exposure kay Bitcoin nang hindi po kinakailangang direktang bumili or mag-hold ng crypto. Ayon po kay Ginoong Mao, malaki po ang epekto nito sa perception ng mga investors. Kung dati, ang tingin po nila kay Bitcoin ay isang speculative asset lang, ngayon ay unti-unti na itong nagiging mainstream investment. Sa loob lang po ng isang taon ay mahigit $40 billion na po ang pumasok sa Bitcoin ETF. Ibig sabihin ay mas marami pong institutional investors ang naglalagay ng pera kay Bitcoin. Ngayon ay bakit walang mas higit pa kay Bitcoin? Ayan, or no alternative to Bitcoin. Ayon po kay Ginoong Mao ay wala ng ibang asset na kasing ganda ni Bitcoin. Ang real estate, yan, ginto at saka fiat money, lahat ng ito ay hindi na raw stable stores of value. Sa madaling salita, kung gusto mong protektahan ang iyong kayamanan sa hinaharap, wala nang mas magandang opsyon kundi si Bitcoin. Bilang patunay ay binanggit po niya ang MicroStrategy, isang malaking kumpanya na patuloy na nag-a-acquire ng Bitcoin bilang bahagi ng kanilang corporate treasury. Hindi lang iyon, pati ilang bansa ay unti-unti na ring tinatanggap si Bitcoin bilang legal tender at saka reserve asset. Dahil po sa lumalawak na adoption nito, mas lumalakas po ang argumento na magiging pangunahing asset si Bitcoin sa global financial system. Ngayon ay talaga bang walang top itong si Bitcoin? Ayan. Ang pinaka-controversial na pahayag po ni Ginoong Mao ay ang kanyang paniniwala na Bitcoin has no top. Ayan, or Bitcoin has no ceiling. Ibig sabihin ay wala itong limitasyon sa kanyang pagtaas sa presyo. Sa katunayan ay naniniwala po siya na aabot ito ng $1 million sa loob ng taon. Medyo ambitious po ito, pero hindi po imposible lalo na kung patuloy na tataas ang demand at limitado lang ang supply ni Bitcoin. Sa ngayon ay ang presyo po ni Bitcoin ay nasa $95,422. Bumaba po siya ng 0.92% sa nakalipas na 24 oras. Matapos po nitong maabot ang $100,000 nitong nakalipas na February 4, hindi pa ito nakakabalik sa price level na ito. Gayunpaman, ayon po sa mga analyst mula sa Bernstein, maaari pong magsimula na ang susunod na bull market phase ni Bitcoin. Ilan po sa mga posibleng dahilan ay ang pagbuo ng strategic Bitcoin reserve sa US at ang patuloy na pagdami ng institutional investors na bumibili kay Bitcoin.
At ngayon ay ano naman ang maaaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. Yan, lalong-lalo na sa mga interesado kay Bitcoin. Ayan, meron po tayong tatlo na posibleng maging epekto nito. Una ay kung tama po si Ginoong Samson Mao, ibig sabihin nito ay mas malaki pa ang itataas ni Bitcoin. Para sa mga hodlers o long-term investors, maaring magandang pagkakataon ito para mag-accumulate ng Bitcoin bago po ito tuluyang sumabog pataas. Ayan. Pangalawa ay habang mas marami pong kumpanya at bansa ang nag-a-adapt kay Bitcoin, maaring maging mas madali at mas common na mas magiging common ang paggamit nito sa mga financial transactions, lalo na sa mga remittances ng mga OFW. Pangatlo ay kung tuloy-tuloy po ang pag-angat ni Bitcoin, maaring mas maging volatile ito. Magandang balita ito para sa mga traders na kumikita sa short-term price movements, pero maaring delikado para sa mga baguhan. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Ang pananaw po ni Ginoong Samson Mao ay isang bullish o positibong pananaw kay Bitcoin. Para sa kanya, undervalued pa ito kahit nasa $100,000 at may posibilidad pang umabot ng milyong-milyong dolyar sa hinaharap. Bagamat may risk pa rin, hindi maikakaila na patuloy na lumalakas ang adoption at kumpiyansa ng mga malalaking investors dito. Para po sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast, ang tanong ay hindi kung tataas pa ba ang Bitcoin, kundi kung paano mo ito gagamitin sa iyong financial strategy. Kaya, ayan, magba-buy and hold ka ba o magti-trade para sa short-term gains? Ano man ang piliin mo, siguraduhin mong may sapat kang kaalaman bago sumabak sa crypto market. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pag-click lamang po ang like button nito. Maraming pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.